Napakahirap nilang ipasok. So ayan, kailan may dalawa pang nakalabas andun. At di ko na na-videoan kung paano sila pinapasok kasi napakahirap. Ayan, kunin lang natin yung dalawa na lang. 4, 6, 8, 9, 10. Ayan. Yo, what's up mga ka-alien? Good morning. Yung last video na in-upload natin, ang hirap mag voice over, wala akong maisip. So ngayong araw is i-update ko kayo sa kulungan na pinagawa natin at sa mga manok na mga alaga natin. At syempre, kaya natin ginagawa yun ngayon kasi sabi nga si Lucano, tiyempo di pa nagpapagay. So tiyempo ngayon ng mga palayan. At para naman hindi magreklamo yung ating mga kapitbahay, para hindi maubos yung kanilang mga tanim, kailangan nating itago lahat ng mga manok natin. Papakita ko sa inyo. Ayan yung palayan nila. So dyan. Ayan, so malapit nang itanim yun. Kita ba? Ayan. Wow, malapit na nilang itanim yan. Dito. Kaya yung mga manok natin dyan lang sa mga saging. Ito sa baba. Ito. Yung kulungan ng manok natin. Napakaganda ng sikat ng araw. Tapos may hapon baka babagyo na naman. Ayan, so napakahirap mag voice over. Wala akong maisip. Ganito na lang. Old school. Ayan, so lahat ng yon itatanim nila dyan. Kapag kakalat yung mga manok natin, ubos yung mga tanim. Ayan. Ganda. Hanggang doon. Lahat ng yan matataniman. So ayan, bibili muna tayo ng feeds para meron tayong pampakain sa ating mga manok. Ayan, so I'll be right back. Babush. Bago tayo pumunta bumili, papakita ko muna sa inyo yung ginawa naming kulungan. Yun, ganda. Sama yan. And so voice over na lang natin to kasi nakakayang magsalita dito. So yan yung kulungan ng ating manok na nagawa. Yan. Tapos na siya. At ang gagawin na lang natin huliin na lang natin sila. Uy, may isang pumasok. Yan, parang ganyan. Pupuno na yan. Tapos siyempre pag nakakulong na sila, hindi easy na lang sa atin na kumuha ng mga manok na pwede natin ulamin o di kaya ibenta. Other source of income, ita. Ayan. Ayan, so nakabili na tayo ng feeds. May mix siyang mais. Ayan. Tapos yung para sa roasted island chicken naman natin. Yung silipat muna natin yung roasted island chicken doon para mas maganda. Tara. Yan, so nalipat na natin. Hindi ko na na-videoan kasi wala tayong tripod eh. Ayan, so problemahan na lang natin yung pagpasok ng mga native chicken natin dyan. Papakain tayo kung sino lang yung makakapasok, siya mga nakakulong. Tapos kapag ka naman napagod ako. Pagka naman may mga hindi nakapasok, yun yung huhiliin natin pagsapit ng gabi. Yan, so tara na. Napakahirap nilang ipasok. So ayan, kailan may dalawa pang nakalabas dun. At hindi ko na na-videoan kung paano sila pinapasok kasi napakahirap. Ayan, kunin lang natin yung dalawa na lang. 4, 6, 8, 9, 10. Ayan. Pahirap din ang papasukin na yan. So yung mga roasted island chicken natin mga pre, ito nga pala yung kakainin nila.
pinasarsa ko lang kasi linagyan ko ng Vitamin Pro. Maaga pa. Pero maaga ko na binigay kasi hindi ko na mabibigyan mamayang hapon, may pupuntan kasi ako. Hindi ko na linagay sa kanilang iinuman kasi alam niyo naman kapag lalagay mo sa kanilang inuman kailangan wag mo muna silang painumin para sa ganun is uhaw sila para maubos nila yung inuman. Ito linagay na lang natin dito, dry pack na lang, parang tiles para sa ganun is mas madali nilang mapaloob yung Betamina. Ayan, so pwede na yan, lagay na natin. Hindi talaga mabidyoan mga kailyan, no? Baka makalipad sila. So lalagay ko muna ha. Ayun, gutom na gutom. Yan, kaya natin linagay dyan sa feeds para ganun pumasok na sa kanilang katawan kaagad yung vitamin. Ayan. Iba. Oh. So ayusin ko muna ito mga kailyan. So ayan, bali dun sa mga native natin, ito yung gagamitin nating painuman nila. Lilinisan natin to, matagal na to hindi nagagamit lilinisan natin to. So ayan, lilinisan ko muna mga kailyan ha. What's up mga kailyan kaman? What's up? What's up? Mga kailyan, what's up? Ano? What's up? Mga kailyan, Magdayan. ay kajingarat. So ayan, lilinisan ni Scott yung ating yung nalagyan na ng tubig kasi si hindi so daw niyang masama sa video. Tara. So ayun, nya boy, atin ang tupin niya. Siyan tawar bang tarakan nita paduan ta. Yan yung ating mga kalapati na naiwan na lang. At ang paparamihin namin yan. At si Scott na yung magbabantay. Ay bomba. Pwede ako basa ka ni? Mabasa. At si Scott na yung magbabantay sa aming kalapati. Ayan. At regarding naman dito sa ating ang tawag to sa ating azola, madami nang namatay kasi hindi ko pa masyadong kabisado magparami. Ayan, mamaya is magpapakuha ako ng dumi ng mga kalabaw, subukan ulit natin habang may mga naiiwan pa. Hindi pa naman totally namatay lahat, may naiiwan pa kaya may pagkakataon pa tayo. So update sa ating kulungan na yun, na nakulong na lahat. Meron pa palang apat na ilalagay natin doon sa dalawa, at yun yung gagawin nating breeder. Ito na lahat sila. Yung isa naman nasa labas pa. Ayun, apat. Ayun yung isa sa mga apat na nasa labas pa. May puti pa kanina dito. Ayun pa yung puti. Kita ba? Hindi. Ayun pa yung isa. Hindi kita. Ayun. Ayun pa yung isang kukunin natin. Maya kapag malapit na sila dito, kukulihin na natin silang lahat para may kulong na, kasi nagsimula nang magpa tubig yung kapitbahay namin. Ayan, sisimula na siyang magpatubig doon. Ayun, si Chonggalon sisimula na siyang magpatubig, at para hindi naman maperwisyo yung kanyang mga tanim is ikukulong natin lahat ng mga manok natin. Ayan, so update ko kayo mamaya. So ayun, makwento ko lang, kaya ako natigil na magkalapati, hindi ko talaga mabantayan, pero nagpresenta naman si Scott na siya yung magbabantay sa mga kalapati namin na, kasi kasama ko na siya yung magpapakain, pero akin yung mga pakain na ibibigay niya, tapos yung mga vitamina tuturuan ko na lang yung mga gagawin niya, para sa gawin kapag tapos yung eskwela niya
At para hindi naman nakatutok lang sa cellphone is may pagkalibangan. So, I'll be right back. So, ayan, matapos malinisan konti, bibigyan natin ng Bitmin Pro yung mga manok. Ayan. Para naman maging healthy yung mga native chicken natin. Ayan. So, maganda. Kasi lang na ba yun? Lagay lang tayo konti. Sakto lang sa uubusin nila hanggang hapon. Ay, hanggang hapon. Hanggang alas 12. Ganyan lang. Medyo mambay. Then, lagay lang tayo. Tansyahan na lang sa Bitmin Pro. Pag kumulay na, pwede na natin siyang ibigay sa kanila. Ayan. Naboy si kamay kabel tayo, video ka? Yan, so lalagyan ni Scott, Scott yung ating panubigan. Ay, panubigan. Tubig ng ating mga manok. Yan. Naboy. Tama. Patingam na ito. Ito. Ini yang kumabagi ata niya. Bagik bata. Bago na. Sige, saraman. Ayan. So, antayin na lang natin na maubos nila yan. Tapos papalitan natin ng plain water mamaya. So, tara. Then, puntahan naman natin yung mga bagong pisa. 2 days old. Ayun. Yan yung pinakaunang breeder ko. Ang history niyan is pulutan sana siya, pero wala pa akong manok noon. Then kinalat ko lang dyan, minanadahan ng mga ibang manok. Ayan, dumami. Yun lang. Medyo malakas-lakas na sila. Yan, so tara ulit dun. So hanggang dito na lang yung video nung update sa ating kulungan at sa mga native chicken at roasted island. At mamayang hapon is gagawa ulit ako ng video about naman doon sa Azola, kung paano namin sila iso-survive kasi wala na, bus na. Ganun naman talaga. Kung sabi nga nila, kung may gusto kang malaman, ay kung may gusto kang gawin, pag-aralan mo muna. So yun, consider natin as fail. At wala namang nakakaligtas sa failure. Ayan. At ang maganda na lang doon, at least may experience tayo. Pwede nating improve habang meron pang naiwan doon na buhay pa. Tutuloy pa rin natin yung pag-aalaga hanggang sa mabuhay natin yung lahat. Pero kung mauubos sila, wala tayong magagawa. Magpapanibago ulit tayo. So hanggang doon na lang. Maraming salamat sa panonood. Ayan eh.